Hello guys, welcome to my channel. Another reaction video na naman and another video na madedemonetize ni YouTube. Ayaw ni YouTube ng mga ganitong content. Pero syempre, may matututunan tayo dito. And isa yung pinaka-obvious na hindi ko initially nakita yung anti-gun agenda ng media. Example, eto, no, si Atom Araulio na naman. Siklista patay sa pamamaril na nag-ugat sa away kalsada. Kanina inisip ko, paano ko kaya ito ipe-present na hindi ako ma-demonetize? So, hopefully, siguro hindi natin mapakita yung violent part, no? Ayan, play natin. Kalsada ng isang nagbibisikleta at driver ng e-trike na humantong sa... So, ano lang, nagsimula sa gulo sa kalsada. Bisikleta versus e-trike. Ang aggressor dito, sasabihin ko na sa inyo, yung nagbibisikleta. Hindi ko nga alam bakit galit na galit yung nagbibisikleta eh. Para pumasok, hindi naman siya kinat eh. Hindi naman, mabagal nga yung pagpasok ng e-trike eh. Tsaka, bisikleta ka eh. Pwede ka naman huminto eh. As if, alam mo, kotse na namatayan dahil nabigla. Hindi, pwede ka naman huminto. Ano ba naman? Ewan ko talaga. Ba't ang patay init ang nabaril na siklista. May report si Rafi Tima. So, ang aggressor yung siklista, siya rin ang nategi dito. Ito ang ayaw ni YouTube. So, ang nangyari dito guys, ito yung e-trike, no? E-trike driver. Ito naman sa likod niya, yan yung yan yung siklista. Tapos ito sa likod niya nung siklista, yung malamang yung anak niya si Bochok. No? Ito, no? So, ito yung part na to, nakuha na ng dashcam, may dumadaan na kotse, na videohan sila. Ang pinagtataka ko lang talaga, itong aggressor na siklista kanina, yung nauna bago ditong part na to, nakita niya na may baril eh. Nakita niya na may baril to. Sumusugod pa din siya. Tapos naputokan na siya ng isang beses, sumusugod pa rin siya. Yun ang hindi ko alam. Okay? So, tignan natin yung ito, yung, guys, ang talagang biktima dito, yung yung asawang babae, nakakaawa yung yung asawa. Yung boses mismo, nakakaawa talagang nawalan siya. Manang hustisya yung asawa ko. Naghanap buhay lang naman. Hindi naman siguro krimen yung ginawa na kung nagkasuntukan sila o pero Ang problema yung asawa niya ang nagsimula, tapos okay lang sana kung totoo yung sinasabi ni Mrs. Siguro dahil pinagtatanggol niya yung asawa niya na namatay, hindi naman suntukan yung nangyari. Sa unang encounter, 2x2 at saka tubo. So ang nalugi doon yung yung e-trike. Tapos yung sa huling part nga nito, kung hindi ko pa nabasa sa comment, isa sa mga comments, no? Kaya pala malakas ang loob nung asawa niya, samurai pala ang dala, hindi naman tubo or hindi 2x2. Pero sa kwento ni Mrs., no? Siguro pinagtatakpan niya parang suntukan, hindi suntukan na nangyari. silang tubo. Hindi lang tubo samurai mamamatay ka pagka ikaw ang nasa kabilang dulo nun. Masamang pumunta ng barangay dahil Di sana yun ang ginawa mo sa asawa mo, no? Sana kayo yung nag-de-escalate. Yung pinagtataka ko sa side nila, walang nag-de-escalate. Ultimo yung anak niya, na isali pa sa gulo. Sana inawat nila. At sabi, sana, nagpunta na lang sa barangay. Hindi. Matapang din yung asawa niya tsaka anak niya kakaresolba. Ayon sa Miss, Ito yung kwento na nangyari. nagkaroon ng away kalsada Ito yung e-trike tatawid siya dito sa compound na to. So I assume magkapit-bahay to. Kasi magkalapit lang sila. wala pang isang oras bago ang pamamaril. Ayan patawid to. Patawid tong e-trike. CCTV, kitang nakabisikleta si Garcia Maayos naman yung pagliko niya. Maayos naman. at siya Ito, yung nakamotor, yun, no?
Ano ba naman, nakamotor ka, pwede ka naman huminto. Alam mo na may patawid eh. e-trike. Ba't siya pa yung galit? Oh, galit na pala siya niyan. Galit na. Sa paninita, Ano lang, bisikleta lang yan eh. Pwede ka naman ikalang mo yung paa mo sa kalsada eh. Ano ba naman yun? hanggang sa magpaluan ng 2x2 ni Garcia Ayan, nag-ano na sila. ng tsuper ng e-trike. Nasaktan ng e-trike driver. Dito na rumesbak ang pamilya niya para pagtulungan si Garcia. Nakapagpa-blatter pa sa barangay So nakapagpa-blatter, so I assume talaga magkapit-bahay ito kasi inintay nila. Garcia. Pero pag uwi niya, Ayan, ito si Bochok, yung anak ni nung namatay. So yung e-trike, ito pa rin yung lugar eh. So bahay nila to, malapit lang talaga sa bahay din nung nakaalitan nila. nakaabang ang mga kaanak ng e-trike driver. Tinerador nila ang anak ni Garcia habang si umaawat Bochok. ang misis ng biktima. Ayun din nakakaawa sa mga misis, no? Sila na ngayon na nalalagay sa gitna, na alanganin. Gusto niya awatin. Ang sa akin, ba't di niya awatin yung side nila? Nung titiradurin niya ulit ako, si mama yata ang tintuwa niya. Ito si Bochok. No, ayan si Bochok. Isa ka din eh. Isa ka din matapang eh. No, siguro, nakuha mo sa tatay mo, pero dapat natuto na siya na walang kinahantong ang maganda yung tatay niya na pinaglamayan na. Matapang din to eh, si Bochok eh. Tumalikod ako para ako ang tamaan. Eh, tinamaan ako sa likod. Sa kwento mo parang ikaw pa yung bida na ikaw yung pinotektahan mo yung nanay mo. Pero kung hindi ka sumali sa gulo at dini-escalate mo at pinigilan mo yung tatay, hindi siya nahahantong sa ganyan. O ngayon, wala ka ng tatay. Gate ng tatay ng suspect, nasaktan daw ang e-trike driver ng O, ito naman yung tatay ng suspect. Nadihado kasi mas maliit yung anak niya na e-trike driver kaya tapos may tubo ata at that ng time. 2x2 kaya kinumpronta ng mga kapatid nito si Garcia at gumamit ng tirador. Tirador lang yan, Nang tirador. habulin- Ito na. Ito talaga yung pinagtataka eh. Bakit ang tapang nitong si Pogi, tapos yung anak niya yan, si Bochok. Oh, alam mo na may nakatutok na sa'yo ng baril eh. Alam mo na may nakatutok sa ng baril. So, hindi na natin to ipa-pass forward. Ipa-pass forward ko pa ba to? Hindi, sige, pass forward. Bala, magiging to ni hanapin nyo na lang yung link ng video. Wag na, hindi ko na ipa-pass forward. Pero ito, dito pa lang kita nyo na, nakatutok na to. So, ito yung may tirador, naglabas ng baril, babarilin niya to, sige pa rin ang sugod niya, binaril siya. Ayan, wala, pinaglalamayan na siya. And according naman doon sa tatay, hindi niya alam bakit nagkaroon ng baril. Siyempre, tatay eh. Alam namang i-incriminate mo yung sarili mong anak. Ang maganda dito, sana hindi na lang nagsalita yung tatay. Hindi ko alam, sir. Hindi niyo po alam na may baril. Hindi ko alam. Hindi niya alam, syempre. Yun dapat ang sagot siya. Hindi mo na dapat Anyway, so, hindi ko na ipapakita yung actual na may dalang samurai si Pogi, yung aggressor, no? Hanapin niyo na lang. Hopefully makalusot to kay YouTube kasi hindi ko na pinakita yon. And siguro lalagay ko na rin yung link ng video kasi pag pinakita natin yung actual na encounter, restricted nga tong video na to nahirapan ako hanapin So, yun. Sabi, don't bring a knife to a gunfight, no? Kahit samurai pa yan, may baril yon, dapat alam mo kung saan kalulugar. Yung tapang mo, dapat, basahin yung mga comments. Ang tapang talaga nung siklista Hindi ko alam bakit, anong pinagpuputok ng butsi niya dahil lang pumasok sa compound yung e-trike. Namatay ba yung makina niya? Nakabike lang siya Napakasimpleng pwede niyang palampasin yun Sana buhay pa siya, di ba? Kung baka sabihin nyo, hindi ko pinagtatanggol yung ako hula ko talaga illegal firearms yun. Pero, meron kasing element dito ng self-defense. Kanina nga kinonsulta ko kayo sa resident lawyer natin no? Na ikaw, tatagain ka, susugurin ka ng samurai, as in talagang tatagain ka, kailangan mo talagang gawin yung whatever means necessary para mabuhay ka. No? So, yun yung element ng self-defense. Okay?
So, yung usapin naman kung legal yung baril or illegal, it's a different case. Pwede kang makasuhan ng illegal possession ng firearms, pwede kang makasuhan ng violation ng gun ban. Gun ban ngayon, ha? Oh, shout out naman sa Comelec. Ano bang silbi ng gun ban na yan? So, gun ban na nga, may mga ganyan pa rin barilan. Pero yung case na self-defense, clear na ano yun, na pinagtanggol niya yung sarili niya. Talaga hindi ko rin, hanggang ngayon, let me paliwanag niyo nga sa akin, ano yung pinaghuhugutan ng tapang ng siklista na nakita mo na may baril, susugurin mo, tapos may dala ka samurai. Ano in-expect mo? Hindi niya ipuputok yung baril niya sa'yo? Ano no? Kahit siguro napakabait nung ano, di ba? Kung siguro nung una, ikaw ang biktima, pero dahil ikaw ang nanunugod, ikaw na yung masama. No? Ikaw na yung masama. And sabi ko nga, ang biktima dito yung misis kasi siya yung nawalan talaga. No? At least, nawalan tayo ng isang matapang sa mundong ibabaw. Sana wag na lang sumunod sa yapak niya, anak niya na si Bochok. No? Na mukhang matapang din. Parang yung yung tapang dito na wala sa lugar, And yung word na de-escalation, hindi yata sila familiar. Napaka-petty, napakaliit na bagay na pwede mong palampasin. Kung pinalampas mo at hindi ka nagpadaan sa init ng ulo, sana buhay ka pa. Sana walang ganitong problema. 'Di ba? So, ayan guys. Let me know what you think. No? Basta sa akin palagay, self-defense na nangyari, dun lang sa actual portion na yan Kasi yung element daw ng self-defense, dapat hindi ikaw nag-instigate, hindi ka Well, ako yun dun lang sa portion na na talagang aatakihin siya ng samurai. And dito, kaya ako pala ito ginawa ng reaction video kasi huling-huli ang mainstream media like GMA7 courtesy of Atom Arroyo na naman. Bakit? Bakit hindi nila na-mention na samurai ang dala nung siklista nung nagka-encounter na sila? Bakit? Ba't ang sinabi nabaril nung e-trike, basta parang nagko-concentrate sila na yung baril ang masama. Kung ibalik natin sa kanila na Mr. Atom, kung ikaw ba tatagain ka ng samurai, anong gagawin mo? Nasa harap mo na, no? May baril ka, ipuputok mo o hindi? Talaga. 'Di ba? Dito huling-huli na naman ng mainstream media 'Di ba? Hindi nila minention na samurai ang dala. Ang sabi tubo lang daw. Yung una 'yon, yung unang encounter 'yon. Tubo tsaka 2x2. Pero yung nakuhanan na ng dashcam, samurai ang dala ng lalaki. No? Una nga hindi ko napansin dahil malabo yung video, pero kita nyo sa profile nung hawak niya samurai yun. Anyway, kahit naman tubo yun mamamatay ka pa rin. Deadly weapon pa din yun. Actually nga, kasama yan sa gun ban, di ba? Yung mga deadly weapons. So, both of them, meron silang deadly weapons. It just so happen na baril yung isa. Baril ang dala niya. Yung isa, tubo. Hindi. Kung sakali na tubo man yun. Pero samurai deadly weapon talaga yun. Diba? Hindi mo yan dinala para kilitiin yung hinahabol mo. Diba? Meron ka intention na masama. It just so happen na may baril yun. So, talaga, let me know what you think. Doon sa comment ko lang din nakita na uy sir, yan? Samurai yan. So, baka meron pa ako hindi nakita dito, no? Pero dito, bukong-buko ang GMA7 na very anti-gun yung presentation nila dito. Nag-focus sila na sa baril. Pero yung aatake or may gagawing masama doon sa may hawak ng baril, naka-samurai. Did they omit that part on purpose? I don't know. Hindi ko alam kung sinadya nila na hindi i-mention yun. So, with that, tatapusin ko na yung reaction video na to. Sana makalusot sa demonetization ni YouTube, no? Let me know what you think. Comment down below. Thanks for watching. Bye.